Magandang araw mga kaprobinsya. Ako nga pala si Daddy Bird at welcome sa ating channel, Probinsyanong Daddy. Kung gusto nyo yung ganitong klaseng content, lalong-lalo na sa pag-aalaga natin ng mga bougainvillea, mga garden ideas at mga small garden ideas, ay paki-consider naman ang pag-subscribe sa ating channel at paki-on nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated. Magandang araw mga kaprobinsya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga iba't ibang sakit-sakit ng ating mga bougainvillea ngayong tag-ulan. Paano natin sila maaagapan o kaya ano yung mga solusyon na pwede nating gawin para sa kanila. At sa last part ng video na ito ay ipapakita ko rin sa inyo yung mga palatandaan kung kailan ang mga first timer na mamumulaklak ng bougainvillea ay malapit na silang magpalabas ng kanilang mga bulaklak. Para malaman nyo at maiwasan nyo yung wrong timing na pagtitrim sa kanila. Baka kasi malapit nang mamulaklak ay ititrim ninyo, sayang din naman. Kaya mga kaprobinsya, tapusin yung panoorin ang video na ito. Actually mga kaprobinsya, wala naman talagang mga sakit-sakit ang mga bougainvillea. Pero nagkakaroon lang sila ng mga masasamang kalagayan kapag tinatamaan sila ng mga kalamidad na hindi nila nagugustuhan. Ang una na pag-uusapan natin ngayon ay itong mga biglang natutuyong dahon at biglang natutuyong mga bracts o bulaklak. So ano nga ba yung nagiging sanhi ng mga ganito? Tignan ninyo yung example. Kapag ka nakakita kayo ng ganito sa inyong bougainvillea, bigla siyang na-burn, nasunog, bigla umitim. Katulad din nito, bigla ding umitim. Pero makikita mo naman na totally yung bougainvillea na ito ay malusog naman, wala naman siyang sign na nasunog sa fertilizer o ano man. So eto mga kaprobinsya, ang nangyari dito ay nung rumagasa yung malakas na ulan at saka napakalakas na mga hangin, ang nangyari sa kanya ay talagang tinamaan siya ng hangin na uga-uga na ganyan. Yun mga kaprobinsya ay bantayan ninyo. Kapag may mga dumarating na bagyo o mga dumarating na mga low pressure area at saka malakas ang ulan at hangin, kailangan nyong ilagay sa safe place ang inyong mga bougainvillea para maiwasan. So ito sana ay lalabas na yung marami niyang mga bracts pero hindi na tumuloy dahil doon. So ano yung remedy na gagawin mo dito? Gawin mo na pag ganito na ay kailangan na natin siyang putulin at hintayin natin na mag-regrow ulit at mamulaklak. Another example mga kaprobinsya, itong ating wahid. Ganon din yung nangyari. Actually ito nagpapalabas pa lang siya ng mga young na mga bracts at bulaklak. Natutuwa ako noon, excited ako. Kaya lang biglang ganito yung nangyari. Ayan, kung makikita ninyo, bigla na lang silang nabulok. Ayan, ang dami, lahat yan. Ayan, nabulok sila. So hindi pa nga lumalabas yung kulay niya white pa lang. Ang kulay kasi nito dapat ay parang parang ganito, yung medyo pink sana. Hindi pa siya nakakarating ng ganitong stage. Bigla na lang silang nabulok. So, ano bang nangyari dito? Ang nangyari dito ay malala kasi magaan siya. Ang nangyari ay tinamaan siya ng hangin nung dumating yung LPA. Tapos natumba siyang ganyan at saka nalublob siya sa tubig ng magdamag. So, nabukasan, pag-ahon ko sa kanya ay nabulok na yung kanyang mga bulaklak o kaya mga dahon-dahon. Kaya mga kaprobinsya, iwasan nyo yung ganon, bantayan nyo yung mga ganon pangyayari para maiwasan natin yung pagkasira bigla ng ating mga bougainvillea. Another mga kaprobinsya, ito yung pinaka-common na nangyayari ngayon, especially ngayong season na to, December hanggang January. Mararanasan ninyo ito sa inyong mga bougainvillea, lalong-lalo na sa mga medyo hindi pa gaanong root bound o kaya hindi pa gaanong malalaki at hardened ang kanilang mga roots. So ganito, ganyan. So dito kasi talaga sa amin halos araw-araw nang umuulan, bihira nang sumisikat yung araw, kaya talagang yung lupa nito ganyan, hindi na siya natutuyo. Basa na lang siya lagi. So ang epekto sa bougainvillea ay ganito,
mahuhulog yung mga dahon niya, ano. Yan, kung mapapansin nyo, hindi ko to kinalbo. Nahulog na lang talaga yung mga dahon at parang, ayan, makita nyo, hindi pa nakakalabas yung mga talbos-talbos niya, parang nahuhulog na. Ayan, nakalbo na talaga siya. So, yun yung mangyayari mga kaprobinsya sa mga bougainvillea. Kaya mainam talaga na ang bougainvillea nyo ay mayroon siyang extra na mga drain hole, especially pag tag-ulan. Ito kasi sa baba lang ang kanyang drain hole. So, kung gusto nyong maiwasan ito, kailangan, lalong-lalo na kapag ganito, hindi pa sila gaanong malalaki no, ng mga bougainvillea. Kailangan yung maglagay ng mga additional drain hole dito sa side. Ganyan. So, yun yung pwede nyong remedy. Pero ang tanong, pag ganyan ba, mamamatay na ba yung bougainvillea? So, pag ganito naman na, medyo matured naman niya na hindi pa siya mamamatay. Okay? Ang mga delikado mga kaprobinsya ay yung mga ganito. Yan. Itong mga bagong lipat pa lang natin no, na bougainvillea, kapag hinayaan nyo silang talagang nasubject siya sa masyadong matagal na tag-ulan, unti-unting malalagas ang dahon niyan at ang epekto kasi, yung ugat niya sa loob, hindi pa gaanong hardened. So yung mga, kung mapapansin nyo, yung mga rooted na bougainvillea, yung mga roots pa lang kasi niya ay mga mapuputi na medyo malalambot, madali pang mabali. Ang nangyayari dyan, kapag ganito na talagang nasubject siya sa basang-basa na lupa na matagal, kapag umabot yun ng 1 linggo o mahigit pa, mamamatay siya. Mabubulok yung ugat. Yun yung nagiging sanhi ng pagkamatay niya. So example mga kaprobinsya, eto, ayan, ganito na. Buhay na to dati, marami na siyang mga dahon-dahon dyan. Kaya lang, hindi ko naagapan na nababasa na pala siya. Kaya nahulog na yung dahon. At saka kung bubunutin ko to, patay na yung mga ugat niyan na bulok na sila. Kaya pag may mga ganito kayo mga kaprobinsya na bagong lipat, okay lang na kahit kapag ganitong tag-ulan, okay lang na ilagay nyo na lang muna doon sa mga lilim. Yung hindi siya tinatamaan ng patak ng ulan. Para maiwasan natin yung ganito na pangyayari. Another mga kaprobinsya na sakit ng bougainvillea nyo ay ganito. Tignan nyo mabuti. Ganyan. Ayan. So, mayroon siyang mga barang batik-batik no na nangyayari. Ganyan. Anong ibig sabihin din yan pag nakakita kayo ng ganito sa inyong mga bougainvillea? So, bigla na lang siyang tumamlay at nagkakaroon siya ng ganyan, mga batik-batik na brown na ganyan. Tsaka madali silang mahulog o kaya matanggal. So, isa rin ito mga kaprobinsya ng indication na na-overwater na yung bougainvillea natin. Dahil, syempre, dahil sa tag-ulan. But anyway, yung mga ganito na kalaki ng bougainvillea, hindi naman sila mamamatay. Pagtiyagaan nyo lang kung talagang wala kayong lugar kung saan sila ilalagay. Pagtiyagaan nyo lang talaga na mahulog tong mga dahon niya. Especially ang mga 21 jewels. Ang mga 21 jewels ang pinaka vulnerable sa ganitong tag-ulan. Ayaw nila yung talagang nabababad sila sa ulan. Ganito yung nangyayari sa kanila. Yan, parang makakalbo sila na magiging pangit yung itsura. At saka syempre, hindi na rin sila makapag-burn ng kanilang mga bulaklak. Ito mga example natin no, ng mga naka-small pots na mga 21 jewels. Tignan ninyong mabuti. Maganda na sila dati. Kaya lang talagang babad na sa ulan. Kaya ganito yung mangyayari sa inyong 21 jewels. So, ayan. Siguro yung mga iba magtataka kayo. Ano kaya sakit ng bougainvillea ko? Bakit ganito na ang pangit na? Ayan. Ito ay dahil sa ulan. Dahil sa babad na lupa ng matagal na panahon. Yun, ayaw na ayaw ng mga 21 jewels yung ganyan. Lalong-lalo sa mga ganitong small pots. Yan, maganda na sana tong mga to eh. Kasi ang ganda ng branches formation. Lumalabas na rin yung mga bulaklak. Kaya lang yung mga dahon talaga niya magiging ganyan na. Yan, nagiging batik-batik na. Tsaka mahuhulog na yan. Mapapalitan naman siya agad ng mga bago. Kaya lang, hindi mo talaga makuha yung napakagandang itsura niya. Kaya tsaga-tsaga lang muna mga kaprobinsya kung wala kayong paglalagyan. From this December season hanggang January to early part ng February, mararanasan ninyo yung ganito sa inyong bougainvillea. Lalong-lalo na kung katulad yung klima nyo dito sa amin, dito sa Cagayan na pagpatak ng ganitong mga season talagang tag-ulan.
Hindi lang basta-basta tag-ulan, dire-diretso pa na umuulan. Kaya mga kaprobinsya, kung gusto nyong mag-maintain ng mga small pots na hindi masisira yung kanilang mga dahon o kaya hindi sila magkakasakit dahil sa ulan, maghanap kayo ng pwesto kung saan nyo pwedeng ilagay na hindi sila nauulanan. So katulad ng mga to, pansin nyo naman talagang eto na lang yung kaya ko kasing isilong, no? Na meron silang lalagyan. Kaya ayan, na-maintain ko na blooming sila at mga healthy sila. So kung meron kayong ganitong place, I suggest na ganito rin yung gawin nyo sa mga small pots ninyo. Okay? Mahalagang suggestion, ngayong tag-ulan, iwasan nyo munang maglagay ng mga fertilizers na matatapang. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga nilalagay ko lang sa mga bougainvillea ko ngayong tag-ulan ay mga mga betchin lang muna. Kasi okay lang naman yun, hindi sila gaanong nakakasira sa ating mga bougainvillea kapag nabababad sila sa mga ulan. So yun wag muna kayo maglagay ng fertilizer kapag ang lugar ninyo ay maulan. Kasi mas lalong mabubulok yung mga ugat-ugat ng inyong mga bougainvillea. So tiyaga-tiyaga lang muna, iwasan nyo lang muna kasi naman sila ngayon kapag ganitong panahon ay nakadormant sila. Ang ibig kong sabihin, pag nandyan sila sa labas at nauulanan, dormant lang sila, ibig sabihin nun ay hindi sila wala silang mga growth activities. Ganito lang. Ayan, wala silang pakialam, parang hindi sila lumalaki, hindi sila nagpapalabas ng dahon, nakikiramdam lang sila sa panahon. Later on, kapag okay na yung panahon, tsaka lang sila gaganda ulit. Unless, pwede kayo maglagay ng fertilizer kung, sabi ko nga, meron kayong paglalagyan na medyo nasisilungan sila. Pero kapag maglagay ka ng fertilizer at ibababad mo sa ulan, wala ring mangyayari. Kaya useless din. Okay? Dito sa part na to, medyo nako-cover sila, hindi sila gaanong natatalsikan ng mga patak ng ulan. Medyo healthy sila. Ayan. So, nakakapag-bear pa rin sila ng mga bulaklak. Okay? Ngayon, mga kaprobinsya, bago natin i-end itong video na ito, ay i-share ko sa inyo yung palatandaan kung kailan malapit nang mamulaklak ang inyong bougainvillea para maiwasan nyo yung wrong timing na pag-trim sa kanila. Ganito mga kaprobinsya, kapag makita nyong malago naman na siya, yung bougainvillea, for example, ito medyo malago na siya, at makikita nyong nagbabago ng bahagya ang mga pinaka-tops, pinaka-talbos. Pag ganyan, nag-iiba na yung kulay, ibig sabihin, malapit nang lalabas yung mga bulaklak niyan. So, pag ganito, halimbawa, green na green yan, tapos ganito yung kulay, ang ibig sabihin nito naman ay parang kahalintulad nito yung kulay ng mga bracts. So, ang lalabas na kulay naman dito ng bulaklak ay mga something like pink, ganon. So, yun yung palatandaan ninyo. Ayan. So, ganito siya. Halos lahat, meron ng ganyang kulay. Ganyan. So, dito din, may mga ganyan na rin na mga kulay na lumalabas sa pinakatalbos niya. So, dapat alam mo yun. Kasi kapag hindi mo to napapansin, halimbawa, sinusundan mo lang yung mga video ko, pwede palang mag-trim. So, pag tinitrim mo na to, sayang din naman. Kasi lalabas na sana yung bulaklak trim mo, ma-delay ulit. Magpapalabas ka ulit ng ganitong talbos na may ganitong kulay dun sa mga pinaka-tops niya. So, katulad nito, for example, ayan, makikita ninyo na medyo ibang-iba na yung kanyang tops, no? Dito indication na may mga lalabas ng mga diyan later on, mga 1 week to 2 weeks lalabas na yung kanyang mga bracts diyan. So example, ayan, meron na siya ditong isa, no? Napakaganda. At meron din dito, ganyan na siya. So ayan, makikita niyo talaga na magpapalabas na siya ng flower kapag nag-iiba na yung talbos. Ganyan. So dito din, ito din ay another example, green na green ang kanyang dahon, pero dito sa tops niya ay iba. White kasi yung kulay, kaya medyo white din yung kulay nito. Yan. So yun palatandaan, malalaman nyo din kung ano yung kulay ng bougainvillea nyo sa pamamagitan ng pagkilala nyo dun sa talbos niya. So kung orange yung maging talbos, orange din yung pagiging kulay ng bulaklak. Kapag medyo white na ganyan, white din ang lalabas na mga bulaklak. Okay? Kung medyo pink, katulad nito, pink yung lumalabas sa talbos niya, ang mga bulaklak din niya ay mga pink.
Okay mga kaprobinsya, yun yung mga mahahalagang tips ko sa inyo para malaman nyo yung mga sakit-sakit ng inyong mga bougainvillea ngayong tag-ulan. Para maiwasan din ninyo ang mga yon at maagapan. At syempre, para malaman nyo din kung kailan malapit nang mamumulaklak ang inyong mga bougainvillea. Mga kaprobinsya, kung naging informative at nagustuhan nyo yung video na ito ay huwag sanang kalimutang pindutin ang like button. Pakishare nyo na rin ito sa inyong mga kakilala. Pwede rin kayo mag-iwan ng inyong mga comments. Maraming salamat mga kaprobinsya. See you in my next videos.